Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Times Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update tayo sa ating mga breeder. No, kamusta na yung mga breeder natin, kung nabawasan or nadagdagan, no? And today is September 4, no, araw ng Miyerkules, and tara. So first nating i-update mga gar yung ating breeder, no, ng ating RDSS. Ayan, mapapansin nyo, medyo bumibilog na ng kaunti yung ating female, pero I think hindi pa yan buntis, no? Kasi medyo may kaliitan pa talaga sila, kasi nung pinag-pair natin ito, masyado pa silang juby. At least, no, medyo good ang kanilang pag-adjust, no, sa nitong bagong kanilang lugar. And nung pinag-pair natin sila, no, hindi sila nagkaroon ng problema kahit sa kanilang pagkain. Then yung ating silver belly koi, no, andito pa rin sila. So apat pa rin sila, and may isa siyang kasama na walang cup, no. Mayroon silang kal na kasama pero hindi na natin hiniwalay. Tapos may isang male, no. I think buntis na tong mga to, and hoping, no, na magda-drop na rin tong mga to soon. Tapos mga gar, yung project natin dito na gapi na gusto natin palabasin, no, binalik na natin yung male. Ayun, doon na siya, yun, no. So binalik na natin yung male kasi ilang araw na din na nakapagpahinga yung female natin to simula nung nagbuga siya ng napakarami, no. So binalik na natin para makapag-umpisa na ulit silang mag-breed. Then mga gar, yung ating P-dirt dito, no, na pair, namatay na yung male, tapos ang natitira ay ang female, pero parang hindi na rin maganda yung kanyang condition. So wala na tayong breeder, no, ng P-dirt. Maasan lang tayo dun sa mga bago nating mga fry. Tapos mga gar, yung Santa Claus natin, no, na ribbon, ayan, mapapansin nyo, isang piraso na lang din ulit, tsaka parang nangihina, kaya may methylene blue ang tubig na to. So tinanggal na rin natin, no. Namatay na pala. So namatay na yung isang female, tapos wala na rin tong male to. Siya na lang yung natitira, isang piraso. Then yung dito, no, may methylene blue din to. Ito ay mga non-ribbon, no, na Santa Claus, no. Wala lang silang lumabas na ribbon, pero yan ay ribbon jeans. Yun. Tapos dito, no, ito rin isa sa mga bad news natin mga gar talaga, kasi yung ating male, no, ng Dark Knight, no, nagkasakit siya noong nakaraan. So pumayat siya at bumaluktot yung katawan. Tapos tingin natin, no, wala na siyang chance na gumaling, kaya tinanggal na lang natin mga gar. Kaya wala na tayong male, no, ng ating Dark Knight. So inaantay na lang natin yung mga bago nating mga fry nito. Pero sa tingin ko mga gar, no, nasundot naman tong isang female natin, kaya buntis ito siya. Tapos yung isa medyo maliit lang yung tiyan, di ko alam kung buntis din, pero sana buntis, no, para makapag-drop pa rin. Ayan. So dito lang pa rin sila, no, kasi parang malaki naman yung tiyan nilang dalawa, lalo na tong isa, parang malaki naman, kaya malamang magda-drop pa yan. Tapos yung ating albino Waikiki dito, no, wala pang bagong set ng fry. So ang last na mga drenap nito ay mostly mga Waikiki, no, hindi mga albino. So nagda-drop na to sila paunti-unti. Ayan. So hanggang ngayon maliliit pa rin yung mga female natin, hindi sila masyadong lumaki, no, naging big mama, kasi medyo ano ito kumain, hindi sila masyadong malakas kumain, saktuhan lang. Kaya ayan, at least kahit pa paano, no, nagda-drop sila ng mga fry. Yun lang talaga, hindi lang mga albino yung kanilang mga dinadrop, no. Nagda-drop man sila paminsan-minsan ng albino, pero hindi ganoon kadami. Tapos yung dito natin, yung ABT natin na breeder, no, na last breeder natin na Trayo. So hanggang ngayon kompleto pa rin sila. Ayan. So wala pa rin talaga silang binabuga na bago, pero malalaki na yung mga tiyan ng mga yan, eh. Ayan, no. Malaki na yung mga tiyan nila, and yung male nandun nagtatago sa likod. Ayun, kasi may isang female dyan na dominant siya masyado, no. Binabanatan niya yung iba niyang kasama. So sana bumuga na to ulit, no, para meron tayong bagong mga fry ng ating mga ABT, albino blue topaz. Tapos yung ating MSSBT dito sa ilalim ay kumpleto pa rin mga gar. So nag-drop ito nung nakaraan, yung malaki, no, yun, yung female na yun. Nagbuga siya ng napakadaming fry mga gar. So naitanggal na natin noong nakaraang araw kasi may pasok tayo noon, kaya tinanggalan lang natin agad, tapos hiniwalay na natin yun. So kumpleto pa rin sila, no. So far wala namang nabawas. So malalaki yung mga female natin dyan, kaya pag nagdo-drop talaga madami. Tapos yung dito natin mga gar, no, ay ito ay HBRRT, no, na pinag-pair natin. So wala na yung male dyan kasi tinanggal ko at nilipat ko muna dito, no. Sineperate muna natin siya kasi yung kanyang
female no kanina ay nagbuga ng mga fry nitong araw lang din, so kaso natanggal na natin mga gar. And dahil malaki yung ating napiling female, first buga talaga napakadami. So mga mahigit no, kulang-kulang 20 ata ang binuga nito. And andito no, dito natin nilagay mga gar. Ayan, medyo maiitim pa sila. Ayan, ang iba nandun sa tatago, tapos dito yung iba sa ilalim ng halaman. So dyan natin nilagay. Dito natin nakalagay yung ating pea dirt, kaso dahil isang piraso lang naman siya, nilipat natin. Tapos dito natin nilagay yung ating bagong fry ng HB RRT. Yun. Tapos mga gar, dito, ito ay pea dirt koi natin. So tinanggal natin yung male dito dahil kung napapansin nyo, sobrang laki ng tiyan no, ng ating female at marapit na yan magbuga. So ayaw natin siyang ma-stress habang malapit na siyang bumuga. So tinanggal natin yung male. So sineparate muna natin, no, mapapansin nyo nandun yung male niya. Ayan. So dito natin muna pinagsama. Tapos andun din ang male ng HBRRT natin. Then mag-isa na lang dyan yung ating female. Yan, para pag nagbuga siya na walang hassle. Yun, walang hassle. So pagbuga siya ng maayos. Ayan. So isa pa sa mga nagbuga no, sa ating mga isda mga gar, sa ating breeder ay itong ating full gold. Ayan. So mapapansin nyo lumiit na yung tiyan ng ating female. At medyo nagtatago kasi pinaguhuli ko kanina yung mga fry nila dahil alam mo naman yung mga full gold ay mga fry eater. Actually hindi ko pa yan nauubos no, may mga nagtatago pa kasi medyo mailap yung masigla. Medyo masigla na yung mga binuga nilang mga fry. And ang iba hindi ko mahuli-huli dahil medyo masikip yung lugar. And kung mapapansin yung mga gar, isang female lang yung nagbuga natin pero sobrang dami no, ng mga fry na binuga nila. Ayan no, medyo maputi kasi no, hindi masyadong nakikita. At yan mga gar, madami, isang buga lang yan mga gar. Isang buga lang no, madami. Tapos isang female lang yung bumuga. Ayun, yung medyo nagpapahinga. Tapos parang hindi pa siya tapos magbuga kasi malaki pa rin yung tiyan niya. And ngayong hapon lang yan nagbuga kasi kaninang umaga wala pang fry yan dito. Ayun, pakalupit. Ang isa, no, pag nagbuga pa yan, ako madami pa ulit na fry yan. So may bago na tayong fry no, ng mga full gold. So nandito pala yung fry ng ating MSSBT no, na sinabi natin na nagbuga noong nakaraang araw na hindi na natin na video kasi may pasok tayo. Ayan, kung mapapansin yung mga gar, no, madami yan dyan sila. Ayan, medyo green lang yung tubig at medyo nauulanan. Sana nga hindi sila magkasakit no, at okay lang sila dyan. Ayan, kasi kaya nga tinanggal natin yung mga breeder natin dito dahil mabilis sila nagkasakit dahil parati ito na uulanan no, pagka umuulan ng malakas na anggihan kasi open area lang yan ito. Medyo ano kasi ito, outdoors, semi-outdoor kasi na setup. So nandyan, yan no, yan yung ating MSSBT na mga bagong fry. So itong ating full gold, dito natin yan muna ilalagay no, habang hinahanapan natin ng dito muna sila ng kahit ilang ano, mga isang linggo or 2 linggo no, kasi okay lang naman yan sila kasi maliit na lagayan. Pagka medyo lumaki na, saka natin ililipat. Tapos kung mapapansin yung mga garo, sobrang dami no, ito ay project natin na gapi, and kung mapapansin nyo sobrang dami nila dyan. Ayun, masisigla sila. Tapos ito yung inaantay natin na dark night kasi yung male natin na namatay, and ito yung ating maayos lang talaga na fry ng mga dark night. Medyo madami-dami ito, and tinatry ko nang pakainin ito ng Tubifix pero medyo hindi pa sila gaano kumakain talaga, kaya i-moy na at i-BBS na lang muna natin ulit. So yun lang yung ating mga update no, sa ating mga breeder mga gar. So konting silip lang tayo sa ating mga available no, available pa rin yung ating HBRRT. So may nagpa-reserve nitong isang pair, so ibig sabihin meron pa tayong 3 pair kasi may 4 tayong female niyan. Tapos yung ating MSSBT, ito yung mas available talaga kasi mas madami yung ating mga MSSBT. So nakakalat lang, ayan, nakakalat lang sila. Tapos nandito yung iba no. Tapos yung mga female natin ay nandito. Ayan, lalaki na yan mga gar, talagang big mama yan. Hindi ka talaga magsisisi sa presyong 200 nito. Yun, tapos nandito yung iba. Ayan, yung lalaki niyan mga gar. Pag ito na breed talaga, matik talaga yan. Marami talagang buga agad yan dahil mga big mama yan sila. Tapos no, yung ating pea dirt koi jeans ay male na lang no, yung mga natira dahil na-reserve na rin yung isang female natin kasi isang pair na lang naman talaga ang natitira. Tapos mga sobrang male. So na-reserve na sa linggo. Sana nga kuhanin no, kasi nagpa-reserve siya.
Yun. Tapos ito malapit na to mga gar, yung ating Tuxedo Koi na short body. Malapit na talaga to. Tapos isa din sa mga available natin mga gar, no, baka gusto nyo no, magkaroon ng community tank or mga pakain lang sa inyong monster fish. Ito yung ating mga calls in chops no, na nakahalo. Ayan, magaganda pa din naman. Ayan, mga male yan dito, tapos yung female nandun sa ilalim. So binibenta din natin to ng 15 pesos isa para magamit na natin tong mga lagayan nito dahil andyan na sila nakatambak. Tapos may mga calls din yan dito. Yan, may mga calls din yan dyan. And ito talaga, halo-halo talaga to kasi nagmix na to ng mga genes, no? Mixture na ng mga strain natin. Tapos may mga endlers pa nga yan dyan, no? Yung mga Japan Blue Double Sword na cal na rin, na kasi hindi natin pinag-pair ng maayos. Nandyan din sila sa ilalim. Ayan. So lastly, no? Ito yung ating mga inaantay din na pag ito talaga hindi pa rin maganda yung produce, titigil talaga natin tong strain na to, no? Dahil masakitin sila masyado, no? Mabilis silang magkasakit. Naka isa or dalawang buga lang na ano sila, nagkakasakit agad. So meron pa tayo ditong natitirang mga Santa Claus na ribbon. Yung ribbon lang naman, pero yung Santa Claus natin maganda. Yung Santa Claus ribbon lang yung medyo problema tayo. Ayan, meron tayong dalawang male dyan. Sana nga lumaki-laki pa ng kaunti para mapag-pair natin sa mga ribbon din natin na Santa Claus. So, pag hindi pa talaga yung magiging maganda, yung ganda sana ng ano nyo, yung ganda ng ribbon ng haba, no? Parang galwing. Ang haba ng ribbon yan eh. Ayun, ang haba ng ribbon niya. Medyo hindi lang kasi kita dahil magalaw. Ay, ang haba ng ribbon ng mga Santa Claus na yan. Ayun ang mapapansin nyo. Yan. Kaso yun lang, masakitin lang talaga, baga hindi masyadong tumatagal yung kanilang mga strains. Hindi pa siguro masyadong stable, ganun. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar. So nag-updatean tayo ng kaunti, no, dahil may mga bago tayong mga fry, no, na mga binuga nitong ating mga breeders. So problema na naman tayo sa mga lagayan mga gar. Kaya nagtatry tayong magbenta, no, ng ating mga available, no, para pagka nabenta natin sila na magkakaroon ulit tayo ng mga extra ng mga space, no, para sa ating mga bagong mga fry. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.